Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan ko. Ayan, pagpasensyahan nyo na po ha. At yung aking nilabhan ang inyong nakikita. Ako po ay nandito po sa aking upuan na tumba-tumba. At hawak ko po ang aking apo kasi naghahanap buhay po ang kanyang mama. Nag-o-offline po ang aking manugang, kaya ano lang po muna, damayan lang. Yan po. At habang ako po ay nakaupo dito sa tumba-tumba, naupuan, natulog ang aking apo, naisip ko parang sayang ang oras Sayang ang oras. Kaya habang kami po ng aking apo ay nagduduyan-duyan dito sa aking tumba-tumba na upuan, nais ko pong bahaginan kayo ng mensahe ng Panginoon dito po sa 1 John o sa unang Juan chapter 2 verse 9, 10 and 11. Purihin po ang Panginoon. Gabayan po ako ng ating Diyos. Ganon din po kayo sa oras na ito habang tayo po ay nagbubulay-bulay ng kanyang salita. Pagpasensyahan niyo mga kaibigan, magalaw yung aking camera kasi nagagalaw po yung stand ng aking camera at binilan ako ni Bunso ng parang baging nalagayan ng camera kaya gumagalaw-galaw. Pero magpaganon pa man mga kaibigan, ituloy po natin ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi po dito sa 1 John o unang Juan chapter 2 verse 9, 10 and 11, ang nagsasabing siya ay nasa liwanag ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulit siya sa kasalanan. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan sapagkat binulag ng kadiliman. Ayan. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito mga kaibigan. Nawa po ang salita ng Diyos sa oras na ito ay magkaroon ng malaking impact sa buhay natin. Ano po, lalo na tayo mga anak ng Diyos, kumbaga pinupurify ng Panginoon ang ating mga puso at ang ating relasyon sa Kanya. Bakit? Kasi sinasabi lagi ng Panginoon kapag binabasa na natin ngayon ang Kanyang salita, darating na ako, sabi ng Panginoon. At ayaw ng Diyos na madatnan niya ang mga anak ng Diyos na nasa kadiliman. Kasi minsan mga kaibigan, kahit sabihin pa natin na tayo ay nagsisimba, tayo ay nananalangin, tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, tayo ay humingiti, ano po, pero tanging Diyos lang ang nakakakilala sa atin. At tanging ang Diyos lamang ang nakakakita ng laman ng ating puso at kalagayan ng ating puso. Kung totoo ba yung ating ngiti, totoo nga ba talaga na tayo ay namumuhay na sa liwanag? Baka po meron pa po tayong mga bagay na hindi isinusuko sa Panginoon. Gaya po ng mga galit, hinanakit, puot, tampo, ano pa ba, laban sa ating mga kapamilya, gaya ng magulang, kapatid, mga kamag-anak, mga pinsan, mga kapitbahay, katrabaho, ano pa, mga kapitbahay, ultimo sa loob ng church ay meron po talagang may mga tampuhan, pero kapag nagkakaharap ay nagngingitian, nagbibiso-biso, pero pagkatapos na namang magbiso-biso ay hindi nakakalimutan yung hinagpis ng puso at ang hinanakit ng damdamin sa kanyang kapwa. Ano po, kailangan po nating maunawaan yung salitang liwanag. Kasi ang alam ko lang mga kaibigan kapag tayo ay nagsuko na ng buhay sa Panginoon at tinanggap natin ang Diyos,
bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. At tayo po ay nagbabasa patuloy ng salita ng Diyos at sumasamba sa Panginoon, nananalangin tayo sa Diyos. Dapat naiintindihan po natin ang salita ng Panginoon. Unang-una, hindi po tayo pwedeng manalangin na meron pong mga pait, mga sakit, mga tampo. Ibig sabihin, may nakahadlang na kasalanan sa ating mga buhay, kaya hindi po naririnig ng Diyos ang ating mga dalangin. Kapag tayo po ay nasa kadiliman lagi, andyan po yung puro galit, puro hinanakit. Hindi mo makita ang magaganda sa iyong paligid. Ako po kapag lumabas po ko ng aming gate, kapag nakita ko po yung aking mga halaman, iba-iba ang shape, iba-iba ang design ng kulay, iba-iba ang laki, may maliliit, may malalaki, may malalapad, at ganoon din naman po ang mga bulaklak. Ako po tuwang-tuwa kapag nakikita ko po yung mga bagay na nilikha ng ating Diyos. Higit sa lahat, tayo po ay dapat ngang matuwa, maging masaya. Kasi bilang tao, tayo po yung mapalad na nilikha ng Diyos kasi nilikha po niya tayo na kanyang kawangis. At tayo po ang pinagkalooban ng Diyos ng kumplito. Meron po tayong isip, may utak, at lahat po ng ating bahagi ng ating katawan hanggang lamang loob ay talaga pong perfect ng Panginoon. So, dahil maganda ang pagkagawa o pagkalikha sa atin ng ating Diyos, meron ba tayong dahilan para magpatuloy sa liwanag, sa kadiliman? Di po ba wala? Siyempre, nung simula, tayo po ay nasa kadiliman. Nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, wala pa tayong tamang relasyon sa Panginoon, ay talaga pong madilim. Hindi po natin alam ang katotohanan, kaya nalalambungan po tayo ng kadiliman. Pero nung tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, ando na po yung biglang nagliwanag kasi nalaman na natin ang katotohanan at sa bawat araw na tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ay patuloy na pinapaliwanag ng Diyos sa ating mga buhay ang kanyang salita. Kaya nga po ang buhay natin ay nagpapatuloy din sa kaliwanagan. Pero kung tayo po ay nasa kadiliman at ayaw nating magpatawad, kunyari nasaktan ng ating puso, pero sinasabi natin na tayo ay nasa Panginoon, tayo ay Kristiyano, tayo ay born again, hindi po yun totoo na tayo po ay nasa liwanag kapag hindi po tayo nakakapagpatawad, hindi po tayo nakakalimot sa nakaraan, paulit-ulit, pabalik-balik nating naaalala yung mga pait, yung mga sakit ng kahapon. Alam niyo po, para sa akin yung mga bagay na nangyari sa kahapon natin, lahat naman po tayo ay may mga kahapon, pinahihintulutan po ito ng Diyos upang makita ng ating sarili mismo kung ano ang kaibahan nung nalalambungan tayo ng dilim at nung tayo ay nasa liwanag na Kasi wala po tayong pwedeng ipatotoo, wala po tayong testimonies kung hindi po tayo dumaan sa dilim. So, ibig sabihin, nung tayo po ay hindi pa natin kilala si Kristo at wala pa tayong tamang relasyon sa Panginoon, ay wala po tayong nakikitang maganda. Hindi po natin na-appreciate yung lahat ng bagay na ating nakikita. Kahit yung ating natatanggap ay walang appreciation, walang galak, walang tuwa. Meron mang konti, pero sandali lang. Tapos mababagot ka na uli. Tapos babalik ka na naman doon sa kahapon. Iisa-isahin na naman yung kahapon. Kaya hindi makausad, hindi makaalis. Ngunit kung tayo po ay tunay nga na anak na ng Diyos, kayang-kaya po nating lumabas doon sa kahapon. Kayang-kaya nating lumabas sa kadiliman. Bakit? Kasi kasama na natin ang Panginoon, di po ba? May mga tao kasi minsan na kahit gusto na ng Diyos na alisin doon sa kadiliman, pero ayaw. Pero napakaganda po yun na kapag sinabi ng Diyos, halika na anak, lumabas ka na dyan. Hindi mo makikita ang liwanag, hindi mo malalaman ang aking mga magagandang balita sa iyo kapag nandyan ka sa dilim. Di po ba, kung nasa dilim nga, hawak mo man ang Biblia, hindi mo
naman mababasa, di ba? Pwede naman gamitan sana ng flashlight, o kaya ng, ng cellphone. Pero ayaw mo talaga, gusto mo talaga sa dilim. Bakit? Ayaw mong malaman ang katotohanan kasi mas gugustuhin mo sa dilim. Ngayon, kapag nakikita tayo ng ating Diyos na nasa kadiliman, ayaw niya yun. Gustong-gusto niya tayong alisin sa kadiliman. Kaya kapag dumating po sa punto na gusto na tayong alisin ng Diyos sa kadiliman, sumama na tayo sa Panginoon. At doon po magsisimula. Makikita po natin yung liwanag. Ay, maganda pala ang paligid. Dati, nung nasa dilim pa ang tao, pag may dumaan lang, ang dami nating puna. Mula ulo hanggang talampakan, ay nahuhusgahan ng ating isipan. Minsan, nababanggit pa ng ating mga bibig. At may aksyon pang kasunod kung minsan, di ba? Pero kapag tayo po nasa liwanag na yung mga dating napupulaan natin at nahuhusgahan, maganda na po yan sa ating paningin. At ando na po yung pag-ibig ng Diyos sa puso natin, na kapag may nakikita po tayong hindi maganda, pag may naririnig po tayong hindi tama, kapag meron po tayong nakikitang mali, pero atin pong nauunawaan at naroon po yung pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ay nanggaling din doon sa kanilang dinadaanan, kung ito man ay madilim, at magpasalamat tayo sa Diyos dahil naliliwanagan na ang buhay natin. So, yun lang mga kaibigan, kailangan lang po nating magpatawad, limutin ang nakaraan at huwag na nating babalik-balikan pa kung kinakailangan talagang isumpa na yung kahapon. Isumpa na po natin ang kahapon dahil alam naman po natin na lahat ng kahapon kung minsan ay hindi talaga masaya, hindi maganda Pero ngayon nasa liwanag na po tayo, hindi lang masaya, maligaya po tayo, payapa ang ating isipan, masaya ang ating kalooban, nagagalak, at kahit simple lang ang ating buhay, kahit ang ating ulam ay kalahating tuyo lang, kahit buntot lang ng tuyo, kahit bagoong o asin na lang dyan, pero maligaya tayo at masaya tayo, at yung liwanag ay ating i-enjoy, yung liwanag ng Panginoon sa ating mga buhay. Kasi sabi ko nga, kahit man basahin ko paulit-ulit ang Biblia, wala pong sinabi ang Panginoon doon na kapag ako ay nakilala ninyo at ako'y tinanggap ninyo bilang inyong Diyos, Panginoon tagapagligtas, ay payayamanin ko kayo, padadamihin ko ang inyong pera, pupunuin ko kayo ng mga appliances, ng mga ginto. Wala pong ganun kundi dadaan po tayo sa pagsubok minsan pa nga, ibabalik pa tayo ng Panginoon sa madilim na bahagi ng buhay At kapag tayo po minsan ay nakakabalik sa madilim na bahagi ng ating buhay, tayo po ay nagpapasaklulo sa Panginoon, di po ba? Sinasabi natin na, Lord, help me, Lord, help us. O di po ba? At mula po doon sa kadiliman, muli po tayong pupuntahan ng Diyos at aalisin muli. Ganun lang naman po ang buhay, wala pa naman pong matuwid, wala kahit isa, wala pang banal. Kaya tayo po ay nagsusumikap na makaabot sa kalooban ng Panginoon, na kung ano ang nais ng Diyos na makita niya sa buhay natin, ay yun po ang mangyayari at yun po ang ating gagawin sa bawat araw. Ngayon po ay malapit na naman ang Kapaskuhan. Ayan, meron nga po akong nabasa na isang title sa ating kaibigan, ang aking anak sa YouTube. Yan. Si Miss Life, thank you nak sa iyong mga title, sa iyong mga post. Sabi nga, ano ang meaning ng Christmas. Yun yung pagka madaling sa aking madaling kaisipan ay kung ano ang meaning ng Christmas para sa iyo. Okay, para sa akin, kasi pag Christmas nga ay sinasabi nga, bigayan, regalo, masaya, pero para sa akin po, ang Christmas time po ay nagpapaalala ng pag-ibig ng Diyos na dakila. Kasi nung panahon na ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamagitan ni Jesus Christ, isinilang siya para saan? Isinilang siya para mapako at mamatay sa krus ng Kalbaryo para po maligtas ang tao. Hindi po pumarito ang Panginoon para bigyan po tayo ng
grabing ano ba, kasiyahan, mag-inuman, magsayawan kasi dumating na ang Panginoon. Yes po, totoo po yun. Pwede magsaya, pwede po natin gawin yun. Pero atin pong tignan yung uri ng ating saya, na masaya ba tayo dahil meron tayong Panginoong Hesus na ating tagapagligtas, o masaya tayo kasi maraming pera pag Pasko, maraming regalo, maraming anak, maraming pagkain, at yung iba pa ay nakakapag-travel pa kung saan-saan. Ano po, dapat maunawaan talaga natin ang meaning ng Christmas. Yan. Dahil ang Kapaskuhan po ay isang paalala ng Panginoon na nung dumating siya dito sa mundo ay hindi po masaya ang kanyang paligid. Dilubyo ang tinahak ni Jose at ni Maria dahil nais na ipapatay ni Herodes, ni Haring Herodes, ang lahat ng mga panganay, at si Jesus Christ po ay panganay ni Jose at ni Maria. Kahit hindi man po ito anak ni Jose, dahil hindi naman po nagmula kay Jose ang binhi ni Jesus Christ, ginamit lamang si Virgin Mary, isang babaeng malinis, virgin, kaya nga po virgin isang babaeng malinis, dahil kailangan po nga sa isang babaeng malinis ang Panginoon ay doon siya dadaan. Kasi kung hindi siya magkatawang tao, sino po ang ipapako sa krus? Hindi naman po mapapako ang Espiritu na nagsasalita. Ano po, si Yahweh, buses lang, naririnig ni na Moises. Minsan ay nagpapakita siya bilang isang ulap, bilang isang tawag dito, apoy, haligi ng apoy. Yan po yung tumanglaw sa mga Israelita habang naglalakbay 40 years papunta sa lupang pangako ng ating Panginoon. So, para maligtas ang tao, kailangan ialin ng Diyos ang kanyang buhay. Kaya nga po siya nagkatawang tao sa pamagitan ni Jesus Christ. Alam niyo po yung imagination ko, yung paradigm ko dyan sa kwento ni Jesus Christ nung siya pinanganak. Nandun po siya sa sabsaban. Minsan nga, hindi nga sabsaban Kung ating titignan, nandun po siya sa isang kwadra ng mga hayop, di po ba? Doon po siya ipinanganak at wala pong handa doon. Wala pong magandang damit. Wala. Kumbaga talagang simple na sitwasyon ng buhay, tapos dilubyo pa. Meron pang gustong gawin ang hari si Herodes na ipapatay ang Mesyas, yan, ang Misaya. At yung hindi po yung tatlong hari, tatlong pantas po yun. Mga matatalino po yun ng mga tao na inutusan ni Herodes na hanapin kung saan banda, kung saan ipinanganak ang Misaya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ngunit nung kinausap ng anghel itong tatlong pantas, hindi na po sila bumalik kay Herodes. Kaya galit na galit si Herodes. Kaya talagang patayin ninyo lahat ng mga panganay na mga lalaking anak. At nangyari nga po yun. Pero si Jesus Christ, siyempre, naitakda na po yan ng Panginoon, ng Diyos, ang kanyang journey dito sa lupa. At may mga anghel po. May anghel na nagsabi, lumipat kayo sa Jerusalem. Yan. Lumipat kayo doon. At para maligtas, Jerusalem ba? Kung di ako nagkakamali, mga kaibigan. At yun, ang ating Panginoong Hesus ay talagang lumaki siya. Katawang tao, may dugo. Lahat, kung ano po yung sangkap ng ating katawan, ay yun din po ang sangkap ng ating Panginoong Hesukristo. Inalis ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Talagang namuhay Panginoon bilang isang tao na normal, pero naroon ang gabay ng kanyang Ama sa langit. Nandoon yung kapangyarihan na nung siya po ay nangangaral na ng salita, ay nagpapalayas na po siya ng mga demonyo, nagpapagaling ng mga may sakit, at bumubuhay na siya ng patay. Ba kailangang malaman o makita ng mga tao ang bahaging iyon ng buhay ni Jesus Christ para po maintindihan din natin sa panahon ito na nung panahon na si Jesus Christ ay narito sa lupa, ay hindi po siya kinilala bilang isang Misaya o bilang isang Diyos.
ganong panahon po pala ito si is to believe. Pagkatapos ng himala, wala na naman daw na naman ano po. Pero tayo, na mga anak ng Diyos, iba po tayo ngayon. Si Jesus Christ ay hindi po natin kasama, literal, hindi natin nakikita. Pero naniniwala po tayo na merong Diyos. At ang Panginoong Hesukristo ang ating tagapagligtas at ang ating Panginoon. Bakit natin nagagawa na ang bagay na ito? Kasi nasa liwanag na po tayo at wala na tayo sa kadiliman. Ano po? So ngayon, bilang isang tao, kung gusto po na makalaya ng isang tao mula sa kadiliman at gusto niya ring mamuhay sa kaliwanagan, wala po tayong ibang gagawin kundi ang ilapit, isuko sa Diyos ang buhay, magsisi ng kasalanan at tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas, upang isulat naman ng Panginoon ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, pangalan ng taong nagsuko ng buhay at tumanggap sa Panginoon. At meron po tayong gagawin, magpapatuloy po tayo bilang mga naliwanagan ng salita ng ating Diyos. Pag sinabing magpatuloy sa liwanag, taglay-taglay po natin yung pag-ibig ni Kristo. Yan. Kaya nga po hindi na tayo minsan nakakakita ng dilim kasi ang pag-ibig po ng Diyos ang siyang susi sa lahat. Pag nagagalit tayo, ang pag-ibig ng Diyos, pairalin mo at ang Holy Spirit ang nagpapaalala sa atin. Laging sinasabi, patawarin mo na lang kasi unawain mo na lang. Mahina siya huwag mo nang hanapan ng bunga kasi nagsisimula pa lang. Katatanim pa lang ng butil ng pananampalataya sa kanyang puso. Alam mo naman na pag tinanim ngayon ng Panginoon, bukas born again Christian na talaga yan, di po ba? Iba po yung napapanood natin sa mga comedy sa sa Facebook, yan, o sa TikTok, na kapag yung saging na may bunga, pinutol mula dun sa puno, tapos itinanim, tapos inani agad. Di po ba? Hindi po ganon. Ang butil ng pananampalataya, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kapag itinanim na po yan sa puso ng isang tao, nangyari, tayo yung inutusan ng Diyos, o sige, bahagi mo ito sa taong ito. So habang nakikinig ang taong ito, kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon na ito ay makapasok sa kanyang puso at unti-unting na ibabaon sa kanyang puso at isipan ang salita ng Panginoon at wala pong ibang magpapabunga, magpapatubo, magpapadahon, magpapasanga, kundi ang ating Panginoon. Ano po? At sa pamagitan ng salita ng Diyos pa rin. Kasi hindi po lalago yung pananampalataya ng isang tao kapag hindi po siya magpatuloy sa pagkikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos at hindi magpapatuloy na makisama sa mga gawain ng ating Panginoon. Yung mga bagay na makalangit, kailangan magpatuloy po tayo upang sa ganon ay makaalis po tayo ng lubusan sa kadiliman. Kung meron man pong inaalaw o pinapahintulutan ang Diyos sa buhay natin na para bang biglang dumidilim ang sitwasyon ng buhay, wag po tayong mag-alala kasi kasama na po natin ang Panginoon at sa pamagitan po ng pag-ibig ng Diyos at ng kanyang kapangyarihan, kayang-kaya niya pong alisin yung kadiliman na ating nakikita. Ano po? Iba na po kapag kasama na po natin ang Panginoon. Hindi na po tayo natatakot. Kahit dumaan man tayo uli sa dilim, dumaan man tayo sa matinik na daan, hindi na po tayo nangangamba, hindi na po tayo natatakot. Bakit? Kasama na natin ang Diyos. At yung mga bagay na hindi na natin kaya, yung mga daan na hindi na natin nakikita, ang Diyos po magbibigay ng liwanag at ang Diyos po magbibigay ng kakayahan upang mapagtagumpayan po natin ang mga bagay na kung minsan ay gusto tayong ilugmok. Ano po? Kaya mga kaibigan, ibigay na po natin sa Diyos ang buong buo, lahat-lahat, magpatawad na, hindi lamang dahil Kapaskuhan mga kaibigan, kundi dahil malapit na dumating ang Panginoon. Sabi ko nga po, nakaraang linggo, ako umiyak dahil unexpected ay biglang ang umuwi sa Panginoon yung isa kong matalik na kaibigan sa Mindanao. Yan po ang buhay. Hindi man dumating ang Panginoon, kung biglang bawiin ng Diyos ang buhay, ano po, at bigla kang pauwiin sa kanyang kaharian, tapos puno ng galit ang puso at
nakapagpatawad ng lubusan, hindi nakaalis sa kadiliman. Isa tingin niyo po ba sa kaharian kaya ng Diyos uwi? Siyempre hindi. Doon po sa bunganga ng impyerno, doon sa tinatawag na Hades. Hindi po sa purgatorio. Wala pong purgatorio mga kaibigan ha. Ang taga-Hades ay taga-Hades. Ang taga-paraiso ay paraiso. Ano po? Taga-langit ay taga-langit. Ang taga-impyerno ay taga-impyerno. Wala na pong pupunta sa kalangitan na nandoon sa impyerno at wala rin pupunta sa impyerno na nasa kalangitan. Kaya dito pa lang po sa lupa ay atin pong pagsumakitan na tayo po ay makasunod sa tuntunin ng Panginoon, na talagang magsumikap po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, makinig po tayo ng salita ng Diyos, dahil ito po ang magbibigay sa atin ng pag-asa at paglalim ng ating pananampalataya sa Panginoon. Huwag na po tayo mag-iwan kahit ano pa yan, kahit kung ilang taon mo nang iniingat-ingatan yung mga galit na yan, huwag na, ibigay na po yan sa Panginoon at isuko na po ng lubusan ang buhay sa Diyos upang makaalis na po sa kadiliman ng kahapon at ang kaliwanagan na po ni Kristo ang mapa sa atin at ang pag-ibig na po ng Diyos ang ating maramdaman, maranasan sa bawat araw ng ating mga buhay. Ano po? Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa hapong ito, kasi sabi ko nga, alam niyo ba, habang nagla-live ceiling yung aking manugang, tapos hawak-hawak ko ang aking apo, kasi kapag araw, mas nakakatulog po siya dito sa akin na habang inuugoy-ugoy ko siya dito sa tumba-tumba na upuan, ay humahaba po ang kanyang tulog. Naisip ko po, parang sayang ang oras, nakaupo lang ako. So, meron pa rin akong gustong gawin para sa ating Panginoon at sa ating mga kapwa-tao. Kaya, yan lang po ang isa sa masaya sa buhay natin kapag tayo po ay nakakapagpatuloy sa liwanag. Ano po? Kaya mga kaibigan, patuloy lang po tayong lumakad sa katuwiran ng Diyos at patuloy po tayong yumakap. Yan. Yakapin po natin patuloy ang kalooban ng Panginoon. Huwag po nating pangunahan ang Diyos. Huwag po nating pangunahan mga kaibigan. Kasi once na pinangunahan po natin ang kalooban ng Diyos, failure po tayo. Hintayin po natin kung ano po ang nais ng Diyos. Ngayong Kapaskuhan, iwasan na po natin yung mga dating kaugalian ng mga Pilipino na kailangan nating mangutang, kailangan nating maghanda ng marami dahil bagong taon at Pasko. Kung lahat naman po yan ay galing sa utang, parang inilalagay na naman natin ang ating sarili sa kadiliman. Ano po? Kasi alam nyo, kapag utang, pagdating po ng January 15, ay nagsisimula na po yan ang singil ng mga pinagkakautangan. Kung yan man ay lending, kung yan man ay mga Bombay, o yan man ay mga 5-6, ano po. So, kung ano po ang ibigay ng Diyos sa panahong ito, maliit man, o konti man, ipasalamatan po natin ang Panginoon. Wala po tayong problema pagdating ng January. Wala pong kadiliman sa ating mga puso, sa ating mga isipan. Hindi po tayo magngangarag-ngarag. Hindi po tayo matatakot at mangangamba na mayroon na namang maniningil. Alam niyo po, masarap pong mabuhay ng payapa. Alam niyo po, galing na po ako dyan. Kaya sinasabi ko po sa inyo, at ngayon po ay talaga naman salamat sa Diyos dahil inalis niya na po talaga ako sa buhay ng kadiliman ng pangungutang na po. Diyos ko po, Lord, mga kaibigan, talagang isinusumpa ko po sa sarili ko yung utang na yan. Ayaw na po na yan. So, yun lang po. Ang nais lang po ng Diyos ay may matutunan po tayo sa kanyang salita. Habang tayo po ay nasa kaliwanagan, nakita nga po talaga ang liwanag sa ating mga buhay bilang mga totoong Kristiyano at totoong tinubos ng Diyos ng kanyang buhay, inalaya ng kanyang buhay. Ano po? Kaya mga kaibigan, maraming salamat sa ating Panginoon sa hapong ito. Maraming salamat din po sa inyong mga buhay. Maraming salamat sa salita ng Panginoon na siya nagbibigay ng kaliwanagan sa buhay nating lahat. At pagpasensyahan niyo po talaga ang aking video kasi gumagalaw. Malakas po kasi ang hangin ng electric fan dahil ang aking apo kapag walang hangin, punong-puno ng pawis ang katawan. Kaya salamat po sa inyong pangunawa. Salamat pa rin sa inyong pag-ibig dahil andyan pa rin inyong katyagaan at pangunawa sa aking mga videos. Ano po. At hindi na po natin
natin tatapusin ang ating munting sharing ngayong oras na ito at wala po akong ibang dinadalangin sa Diyos kundi ang pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesus. Amen.